Pag-iisahin ang pagdinig ng Kamara sa mga isyu kaugnay ng pogo, iligal na droga at extrajudicial killings. Kabilang na sa mga imbitahan sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Jonathan Andal. Apat na komite na ng Kamara ang didinig sa isyu ng pogo, illegal na droga at extrajudicial killings o EJK. Magkakaugnay umano kasi ang mga ito. And there are common denominators sa buying of properties, mga corporations owned by Chinese. Yung mga drugs entered in our country, all Chinese. Yung pogos, that we encountered a lot of criminal elements perpetrated by Chinese. Of all these orders, nagbunga ng mga extrajudicial killings, di ba? That intertwined with drugs. Kabilang sa mga iimbitahan para matanong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. To shed light on all the issues pertaining do sa issues ng public order and safety, na compromise ba yung ating national security. He issued Executive Order number 13, transferring the authority of CESA to conduct yung mga online gaming to PAGCOR. Kaya kumalat yung pogo dahil doon sa EO13. Ang question nga ngayon is, dapat malinaw kung ano talagang, kung sino ang mananagot dito sa national level. Yes, to answer that. Si Duterte lang din umano ang makakasagot sa mga tanong nila kaugnay kay Michael Yang na kanyang economic advisor noon. Ipinaaresto ng Kamara si Yang dahil sa ilang beses na hindi pagdalo sa mga pagdinig. Kaugnay ng mahigit 3.2 bilyong pisong halaga ng illegal na droga na nasabat sa Pampanga noong nakaraang taon. Itong Michael Yang ngayon, konektado sa lahat. Pogo, drug, yung mga Chinese national pretending to be Filipinos, yung mga tao doon, konektado sa kanya. May impormasyon din umano silang natanggap na ang pera raw sa pogo ginagamit daw na pambayad sa mga pulis na nagkakasa ng EJK. Nalaman namin, nanggagaling yan sa pogo money. Nanggagaling sa gambling money yan. Bukod kay Duterte, iimbitahan din si Senador Bato de la Rosa at Attorney Harry Roque. Hindi ito politika, hindi ito related sa political persecution. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni De La Rosa at Roque habang tumanggi namang magkomento ang abogado ni Yang na si Atty. Raymond Fortun pero nauna nang itinanggi ni Yang ang koneksyon niya sa Pogo. Sa hearing kanina, humarap ang isang tauhan ng Pogo sa Porac na mula sa pagiging receptionist na may 17,000 pesos na sweldo ay prinomote bigla bilang corporate secretary nang hindi raw alam ang totoong trabaho. Ang pagkakaalam ko po is parang clerical work lang po siya na magsasign po ng mga paper. So, corporate secretary ka, incorporator ka, pero wala kang share, correct? Wala po. Pinakontempt siya ng komite dahil sa hindi raw pagsasabi ng totoo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.